sa abroad, gustong-gusto daw namin patulan yung mga ibang lahi kesa daw sa kapwa naming Pilipino. Na karamihan is ayaw ng responsibilidad at tumatakbo na lang basta na parang walang nangyari. Guys, pupunta ako sa Lulu dahil mag-grocery kami. Buti na lang wala nang ulan ngayon. Kahapon sobrang lakas ng ulan kaya hindi kami nakaalis. Grabe guys, sobrang putla ko. Honestly, hindi ganito kaputla yung itsura ko. Dito lang sa ginagamit kong cellphone. Ito yung A55 Samsung. Nagsisi talaga ako dahil nga ang pangit ng camera nito. Sobrang putla ko. Kahit anong kuha ko, kahit maganda yung lighting. By the way guys, magme-makeup muna tayo bago tayo umalis, and ang gagamitin kong moisturizer yung Johnson soft cream. Ang laki nito guys. Alam niyo ba, bili ko to tatlong ganito, naka-sale kasi siya. Ito kasi yung ginagamit ko kapag maaga pa lang, hindi pa gabi. Ayan. Iba yung moisturizer na ginagamit ko sa nighttime routine. Dahil na hindi pa gabi, ito muna yung ginagamit ko. Alam niyo ba, nung isang araw or kahapon lang ata, may napanood ako sa TikTok. Sinabi niya doon kung bakit ang mga Pilipina hindi pinipili ang mga Pilipino dito sa abroad. Specifically dito sa Middle East. Nandito ako guys sa Qatar, kung hindi nyo alam. Ayan. Ang sabi niya doon, kaya daw hindi pipili ng mga Pilipina yung mga Pilipino dito sa abroad. Dahil nga daw, yung mga Pinoy daw dito pa Disney princess. Yun yung sabi niya. Ako naman, ang dahilan ko kung bakit nga ba hindi ko pinili ang Pilipino, mas pinili ko yung Egyptian kong asawa. Kasi honestly guys, halos lahat dito may asawa na. Nagpapanggap lang ng mga binata. Ang gagamitin kong foundation or itong ano bang tawag dito, cushion is itong O2O. Dalawa na to guys, meron siyang powder dito and meron yung cushion na nandun sa dito sa pinaka ilalim. And ito yung powder niya. Dati guys, madami akong mga Pilipinong katrabaho na nagagalit kung bakit nga daw kaming mga Pilipina dito sa abroad, gustong-gusto daw namin patulan yung mga ibang lahi kesa daw sa kapwa naming Pilipino. Nagtataka din naman ako bakit sila nagagalit. Halos lahat naman sila may mga asawa. Kasi ang gusto nilang mangyari, kahit may asawa na sila yung patulan. At sa kanila makipagrelasyon. Kahit alam na ng mga Pilipina na may mga asawa naman sila. Nakakating ako dito guys sa grabe. Uy, ba't naman ganito? Nakakating ako dito guys sa Qatar 2011 and honestly hindi pa ganun kadami ang mga ibang lahi na may asawa na dito. Ngayon kasi madami na ding mga ibang lahi, especially mga Egyptian na may mga asawa na pero nakikipagrelasyon pa din sa mga Pilipina. Kaya madaming nagagalit sa mga Egyptian, sa ibang lahi, may mga kasi may mga pamilya na din. Pero dati, karamihan sa kanila hindi pa wala pang asawa. Kaya madali pang makapili. Pero ngayon kasi madami na din sa kailang nakikipagrelasyon sa Pilipina kahit may mga asawa na din. Pero ayun nga, balik tayo sa Pinoy. Ganun nga sila dito. Gusto nila patulan namin sila kahit naman pamilyado na sila. At alam namin yon. Paano namin malaman kasi nga mga katrabaho namin sila, diba? So alam namin yung buhay nila. Saka ako guys, nung nasa Pilipinas pa ako, syempre may ex akong Pilipino. And may anak ako sa Pilipinas. And na-experience ko na rin ang Pilipino ng ilang beses. Alam na natin yung ugali nila, yung hindi natin gusto sa kanila, na talagang alam mo yun, yung experience kasi natin sa kanila hindi maganda. Kaya hindi nila tayo masisisi kung bakit ayaw na natin. Gusto natin maka-experience naman ng bago. Kasi baka alam mo yun, baka may kaibahan. Ang una guys, ang mga Pilipino, hindi ko nila lahat pero karamihan kasi ayaw ng responsibilidad. Once na nabuntis ka nila,
tumatakbo na sila. Kapag ka nakakaramdam na sila na parang nahihirapan na sila, ayaw na nila. Nag-give up na sila at umaayaw na sila sa responsibilidad. Madami, kaya nagtataka yung mga ibang lahi guys, is, since bago pa lang ako dito, ang sinasabi nila sa akin, bakit nga daw ang mga Pilipina, ang karamihan sa atin, pagdating dito sa ibang bansa, mga single mother. Ayan, puro nga daw tayo single mother. Nagtataka sila bakit ganon. Bakit? Tapos, yung mga Pilipino nga daw dito, may mga babae. At napansin din nila na madaming mga Pilipina dito na may asawa sa Pilipinas. Pero, sila daw ang pumupunta sa abroad para mag-work kesa sa mga Pilipino, I mean sa mga lalaki natin. Kasi sa lahi nila, ako tungkol sa Egyptian po ito ha. Kasi sa kanila kasi, lalaki talaga ang nagtatrabaho. Kumbaga, sila yung nangingibang bansa para sa pamilya, hindi ang asawa nilang babae. Samantalang sa atin guys, babae ang nakikipagsapalaran sa abroad kaysa sa lalaki. Kasi napansin nila, mas madami nga daw ang mga Pilipina kaysa sa mga Pilipino na nagtatrabaho. I mean, may pamilya sa Pilipinas pero yung babae yung nagtatrabaho kaysa dun sa lalaki. Bakit daw, imbis na yung lalaki ang mag-abroad at magtrabaho, bakit nga daw ang mga babae ang nandito? Sabi ko naman sa kanila dati kasi sa amin, equal lang tayo at bukod doon, mas malakas yung loob ng mga babae kaysa mga lalaki, kaya ganun. Guys, yung ginamit ko sa aking cheeks, ito yung jelly na ang brand nito is Peco Lovers. Sa team ko lang to nabili. Kakabili ko lang sa kanya. Ang dami ko na nalalagay na lip tint sa aking cheeks. And sa camera, ang putla niya tignan. Pero sa salamin ko dito, ang kapal na niya. Ito nga problema ko dito kapag nagvi-video ako at nagme-makeup. Iba yung register sa camera sa totoong buhay. Kaya tuloy ang kapal na ng pisngi ko, ang kapal na ng flash on ko. Kasi sa kanila guys, sa totoo lang, yung mga lalaki kasi talaga yung nagpo-provide, yun yung culture nila. And sa Islam na din ganun kasi mga Muslim sila doon, 'di ba? Karamihan. Ayan. Mga lalaki sa kanila yung talagang alam na nagpo-provide talaga sa pamilya, ganyan. Kung magtrabaho man yung babae, it's optional lang sa kanila. At hindi yung parang kailangan. Kung gustong tumulong ng babae, okay lang din naman. Pero, hindi sila yung inuobliga talaga na magtrabaho, na sila yung mag-provide, or mag 50-50 sa gastusin. Parang, hindi sa kanila mandatory na ganun. Ito naman yung gagamitin ko for my eyebrows. Kung tutusin, sa atin din naman sa Pilipinas ay ganun, same din. Ang kaso nga lang, madami sa mga Pinoy, alam mo yun nga yung sinabi ko sa una pa lang na karamihan is ayaw ng responsibilidad at kapag medyo nahihirapan na sila, ayaw na nila, tumatakbo na sila sa responsibilidad. Kaya ang ending, tayong mga Pilipina, yung nag-a-abroad, nagsusumika para sa mga anak natin. At kadalasan pa, kapag naghiwalay kayo ng Pilipino mong asawa, ayaw nilang magsustento. Tumatakbo na lang basta na parang walang nangyari. Sa kanila kasi, honestly, may gumagawa din ng ganyan sa kanila, no? Pero, tingin ko, mas grabe yung sa atin talaga. Parang nagiging normal na kapag ka nakabuntis, nawawala na lang bigla. At yung alam ko sa totoo lang ha, para sa akin, may mga problema din sa atin sa nagiging culture nating mga babae sa Pilipinas na kapag ka
hinahayaan din natin sila na wag nang magsustento, basta wag na lang makita yung bata. Pero sa totoo lang, responsibilidad talaga nilang mag-provide sa Kasi alam nyo, sa totoo lang, eventually din naman paglaki ng mga anak natin, makikita din naman nila yung tatay nila, day. Kasi tatanong din naman ng bata yung kung sino yung ama nila, ganyan. Tapos kung itong ama na lang, naman bigla na lang nagpakita, di ganun din, parang nagkakilala din sila. Tapos yung lalaki, wala man lang nagastos, tapos biglang diba? Magkiklaim na siya yung tatay ng bata. Madaming ganyan mga be. Diba, paglaki, biglang nagkiklaim. Lalo na kapag may papakinabangan na sa anak, saka sila bigla na lang silang nagpapakatatay kuno. Yung tatay nga ng anak ko, nahanap ko, guys, yung gagamitin ko sa aking lips is itong Lapelo. Lip balm lang to. Favorite ko to. And magka-shade sila nitong jelly tint na binili ko. Kaya ko to binili dahil nga magka-shade sila. Gusto kong pag-partnerin. Ayun nga, nung nakita ko yung tatay ng panganay kong anak na Pilipino, nag-work na siya sa Abu Dhabi. Tapos nung hiningaan ko siya guys ng nung hiningaan ko na siya ng sustento sa anak niya, sa panganay ko, ayun, nagalit, dinak ako. Ayaw niya magsustento. Pati nga yung anak ko, blinak din niya, ayaw na din niyang kausapin kasi nga ayaw niya magbigay ng sustento. O, diba? Ganun kakapalang mukha. Ayoko na lang alam mo, ayoko na lang pumunta sa court or sa kahit anong ahensya para mahabol yung asawa. Dahil nga, malaki na din naman yung anak ko, saka hindi din, ayaw niya talaga magbigay at ayaw niyang mahihirapan lang din ako at mapapagod. Ang ending, baka ang ibigay lang din niya is 1,000 pesos. O, diba? Sana abot ang 1,000 pesos sa college ngayon. Ang gagamitin kong setting spray is itong Shiglam na nabili ko nung nakaraan. Kaya nagtataka ako guys kung bakit nagagalit yung mga Pilipino na bakit daw tayo mga Pilipina is ang hilig daw nating pumatol sa ibang lahi. Kung tutuusin, sila din naman yung may gawa, bakit tayo naging ganito? Kasi nga, napaka-irresponsable nila. Hindi ko nilalahat, ayan, halit sa mga Pilipino na manonood dito, hindi ko nilalahat, pero karamihan. At madaming makakapagpatunay niyan, hindi lang ako. Itong Shiglam guys, meron siyang amoy na mild coconut yung amoy niya. Unang bili ko sa kanya, nagulat ako kasi nga parang amoy panis. Baka yung tester nila doon expired na or sira na, kaya parang amoy panis nung naamoy ko nung binili ko to. Pero ito naman kasi bago, maayos yung amoy niya. Mild coconut yung scent niya. Isa sa mga favorite kong lip balm guys, itong Labelo ba to? Labelo, yes guys. 11 reals lang or 12 reals lang to sa supermarket. Meron din akong isang shade na color pink naman. Pero ito, gusto ko yung shade nito kasi nga, ayan siya Ang ganda ng shade. Ano nga ba to? Blackberry, yung shade nito. Nung una, akala ko super dark ng shade nito. Pero kapag ni-in-apply mo sa lips, ang ganda niya as in. Ayan, And matagal tong natatanggal sa lips. Hindi mo siya kailangang i-apply ng i-apply. Pero dinadala ko pa din siya if ever. Lalo na kapag kakain ako. And of course, alam niyo naman, lip balm, madali din talaga siyang matanggal. Pero yung tint niya, may naiiwan sa tint niya. Hindi siya totally nawawala kapag kumain ka. May mga pa din, may shade pa din na natitira. Yan lang guys, inaalis na kami. Mag-grocery na kami kasi wala na talagang pagkain dito sa bahay as in. Kaya kailangan na naming umalis. And see you in our next video. Comment down nyo guys kung gusto nyo yung gaytong sit down videos or gusto nyo yung mga vlogging style na ayan, pag umaalis kami or dito sa bahay. I-comment nyo kung mas gusto nyo yun or yung ganitong sit down video. Hindi na ako nag mascara kasi mascara ko, nagigigil ako guys.
Kasi, nag-i-smudge siya. Sobrang bilis niya mag-smudge. And, ang laki na nga ng eye bag ko. Lalong nangingitim yung ilalim na mata ko dahil nga sa mascara na meron ako. Kaya, ganyan na lang. Para fresh pa din hanggang mamaya. Bye!